I was not able to see, ma'am, any ORs. Yan ang sagot ni Office of the Vice President, Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio nang tanungin kung may nakita siyang official receipts sa pagbili ng medical supplies at food aid gamit ang confidential funds. Sumalang sa witness si Ortonio bilang hostile witness sa pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o manoy misuse of confidential funds. Sa pangkalahatan, ang pagbili ng gamot at pagkain ay ginagawa sa regular na proseso. Pang-araw-araw. Ibig sabihin, bibili mula sa sources like drugstores, pharmacy, at ang bumibili naman ay i-issuehan ng karampatang official receipt. Tama ba? Yes, bibili ka and then you are given a receipt. At hindi mo na tinanong si Ms. Acosta at ang security officer na iyong nabanggit kung nasaan ang supposed official receipts bilang patunay na ito nga ay nabili, mga supplies na ito. Ma'am, the explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. In short, ang sinasabi mo, kahit si Ginang Acosta at ang Special Disbursing Officer, walang nahawakan kahit isa mang official receipt para sa supposed purchases na ito. Ma'am, as to the exactness, ma'am, no, kung meron ba silang nahawakan na official receipt, that I cannot provide an answer. Kaugnay nito, inamin din ni Ortonio na siya ang sumagot sa Audit Observation Memorandum o AOM ng Office of the Vice President na may petsang September 14 at October 3, 2023 sa kabila ng wala siyang personal na kaalaman sa paggamit ng confidential funds. Alam ng Vice President, ma'am, that I do not know of anything. Or that you do not have any personal participation, as you claim, doon sa paggastos ng confidential funds. Yes, ma'am. Ngayon pa man, ikaw ang tinalaga ng Vice President na tumugon sa mga audit observation memoranda na bananggit mo. Tama ba? Yes, ma'am. Si Ortonio rin ang nagsumite sa Commission on Audit ng Protective Intelligence Operation Reports o PIORS bilang bahagi ng sagot ng OVP sa AOM. Pero ayon kay Ortonio, hindi niya nabasang nilalaman ng PIORS dahil nakaselyo na ang mga ito nang isumite niya sa COA. Inamin din niya na hindi na siya nagtanong sa OVP Security Officer na si Colonel Raymond Lachica tungkol sa nilalaman ng PIORS. Kinumpirma rin ni Ortonio na batay sa record ng OVP, walang confidential funds si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Dahil dito, nag-request si Vice President Sara Duterte ng confidential funds sa Department of Budget and Management noong 2022. Mr. Ortonio, kinukumpirma mo rin na for the OVP's request for confidential funds, in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No There was combination. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. For this letter request, Yes, ma'am. none. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct? There were no attachments, ma'am. Yes, there were no attachments in support of your request for confidential funds. Tama? Yes, that's correct. No attachment. And tama rin bang sabihin na ultimately, ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, the determination Yes. for the amount Thank you, is Mr. Orton. in the discretion of the Vice President. Yes, thank you. Kabilang sa mga nakatalang programa ang Good Governance na may pondo na rin sa ilalim ng General Appropriations Act na umaabot sa 621 million pesos. Napansin din Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang magkaibang pirma ni Vice President Duterte sa ilang dokumento. Pero kinumpirma ni Ortonio na pirma ito ng Vice Presidente. Kinumpirma rin ni Ortonio na sinamahan niya ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta sa pag-encash ng cheque sa Landbank Show Boulevard noong 2022. Bernard Ferrer para sa Bayan.